Hi, Edner here, and for this video is tuturuan ko kayo kung paano paggawa ng CV resume and ang paggawa ng format for your application letter. So, watch till the end of this video and may bibigyan ko sa inyo na free CV and resume samples and the application letter also. This is basically for engine cadets and decadets and also sa mga ratings na mag-a-apply. So, let's watch this video. Okay, so una is punta kayo sa Facebook nyo, tapos or di sa Google nyo, tapos search nyo facebook.com, mag-login kayo. So pag nag-login kayo, ito yung magiging page nyo or homepage nyo sa mismo account nyo. So bali account ko to kasi ako yung nag-open. Tapos punta kayo sa search bar, search nyo Edner. Tapos yung page lang guys, wag to. So yung page lang, example ito yung nalabas. So click nyo lang pangalan ko. Dito na kayo sa hanapin nyo to pages sa gilid. Tapos makikita nyo ata Edner yan. So walang ibang pangalan dyan kundi ako lang. Click nyo yung Edner. So sa pag click nyo ng Edner, ayan, dito na kayo sa homepage ng page ko. Scroll kayo sa baba. Tapos makikita nyo, ayan, intro. Itong Cadet Essentials link below. So bali, dito na lahat yung kailangan nyo, CV, resume, interview, reviewers, application letters, companies 2024 na hindi ko pa na-update for 2025. So click nyo lang yan. Pag na-click nyo na yan, ito yung magiging itsura niya. So mag-open yan sa ibang, sa ibang link or sa tab. Tapos yung magiging itsura niya. So ayan, may computer base exam, may CV, resume, interview Q&A, Marina GCMC, MC, OAC, W, competence exam, reviewers, C, project samples, training record book, and companies 2024. So since CV and resume yung itatakol natin ngayon, so click nyo itong CV resume. Pag na-click nyo na yan, so mag-add ulit to ng tab. So ito yung magiging itsura niya. Ayan, so may na-edit na ako ditong dalawa na si service for your resume. So yung una is without si service. So kung walang si service, yung ilagay natin is iba. So walang si service. And then yung pangalawa naman is merong si service. So syempre lagyan natin kung may si service. Ngayon guys, ang paggamit niyan, so wag kayo dito mag-edit. So bawal dito mag-edit guys kasi pag mag-edit kayo dito, naka-public to, all your informations will be shown publicly. So kailangan i-download nyo muna to. So para download, click nyo lang yan, double click nyo itong Word para makapag-download kayo. Yan, double click nyo lang yan. Tapos dito kayo sa taas, makita ito yung parang download. Yan, download button. Click nyo lang yan, download button. Tapos yan, mag-scanning for viruses pa yan. Wait nyo lang yan. Wait. Ayan, so dito na sa taas. Ayan, so pag na-download nyo na, so i-open nyo na, naglo-loading pa siya. So wait lang natin. Tagal. Okay, so ito yung magiging itsura niya. So credits kay Seaman Notes sa kanya to na dinownload ko na lang. And then since free din naman to sa kanya, kaya ito yung kinuha kong sample kasi free din to. So yun, curriculum vitae, tapos position applied, kung ano yung position na pag-a-apply nyo, engine cadet, decadet, wiper, oiler, AB, or OS. Depende yan kung ano yung lagay nyo na position applied. Objective, pwede ito to be part of reputable shipping companies. Anyan, pwede rin kayo mismo gumawa. So i-edit nyo lang to, tapos kayo mismo yung gumawa. Tapos dito naman sa gilid, may parang picture dito, yung 2x2 nyo. So yung 2x2 nyo, i-gamitin nyo is yung latest na picture nyo. It's either naka-shoulder board kayo for officers or may lisensya, and then no shoulder board naman para sa mga ratings na mag-a-apply. And then dito tayo sa personal details. So dito family name, lagay nyo dito yung family name nyo or last name nyo, tapos first name, middle name. So hindi po kapag P, hindi po P kasi middle name po kailangan kompleto. For example, sa akin Edner P Katana. So middle name ko is Perez. So ilagay ko dito is Perez, hindi siya P kasi name nakalagay. Pero pag middle initial lang, so pwede. Next is gender, place, date of birth. So sa place, ilagay natin kung saan ka pinanganak. Tapos quit lang, date of birth kung kailan ka pinanganak. Kung saan ka pinanganak at kung kailan ka pinanganak. Tapos age naman, lagay nyo dito, civil status, home address, phone number, and email address. Sa phone number, kailangan yung active na phone number nyo, and sa email address is kailangan active na email address kasi dyan magre-rely yung companies kapag gusto ka nang i-contact. Now, let's go to the travel documents. Sa travel documents naman guys, ito, nilagyan ko na ng passport, Seaman's Book, SID or Seaman's ID, US Visa, SRC o SRB dapat to kasi Seaman's Record Book dapat to, so SRC nalagay ko. Kaya na mag-edit, yellow fever vaccine, polio vaccine, and COVID-19 vaccine. So sa password guys, ilagay nyo ito yung passport number nyo. Issued kung ano yung authority na nag-issue. Sa akin is DFA Manila. So nagay ko dito is Department of Fire, DFA or Manila. Tapos issue date kung kailan siya in-issue. Tapos expiry date kung kailan siya mag-expire. So same din sa Seaman's Book. Number niya, Seaman's ID, US Visa, Seaman's Record Book. Sa yellow fever, walang number ata nakalagay.
And then sa polio vaccine parang walang number din. Also the COVID-19 vaccine. And then sa issued by, meron yan. Lagyan nyo. Issued date and expiry date. So kapag wala siya expiration date, so lagyan na lang issued date. And then expiry date is not applicable or NA. So next is training, certificates, and licenses. So sa trainings, nalagyan ko na rin ng basic training, SDSD, PCRB, MEFA, and may AFF sana to dito. Kaso na-delete ko. So kaya na maglagay ko ng trainings na meron kayo. And then pag may additional trainings pa like MARPOL, RFPW, lagay na dito lahat ng mga trainings na meron kayo na valid pa. So next is the number. So number is yung COP number na ilagay nyo dito. Wag yung training certificate, kundi yung COP na number yung ilagay nyo dito sa number. Sa issued by, issue date, expiry date. So lahat dito nalagay nyo is maglalagay kayo sa COP nyo, hindi yung sa training certificate nyo. Kasi sa training center yun. Unlike sa COP, galing talaga sa Marina yun. So kapag may additional trainings, lagay nyo dito additional trainings. Ngayon, kapag wala ka pang C-service and wala ka pang experience kasi wala kang C-service, ito lang nalagay ko na qualifications. So ano yung qualifications dito? Sa qualifications guys, pwedeng lagay ito yung achievements nyo. Example, Dean's Lister kayo, cum laude kayo, consistent honor student kayo, Dean's List kayo, leader kayo sa sa isang organization, yan pag may organization kayo. So actually this is basically all of your achievements na receive mo, lagay mo lang dito lahat-lahat, and then yun ang magiging qualifications nyo. And then example, consistent honor student kayo galing elementary hanggang sa college, tapos marami kayong na mga company, na mga organizations, yan pwede lagay nyo dito lahat ng qualifications nyo. Tapos I hereby declare, okay na to, and then signature over printed name. So sa signature over printed name, kailangan bold letter lahat, o kailangan caps lock lahat ng letters bago maglagay ng signature sa baba, sa taas ng pangalan nyo. So ito yung una na nilagay kong CV na walang C-service, so qualifications lang. So ngayon is punta tayo sa My C-service. So sa My C-service, balik kayo dun sa resume, tapos dito itong CFA Resume CV1, ito yung My C-service. So click nyo lang yan, tapos click nyo itong download sa taas, magda-download na ulit yan, tapos wait na lang kayo. Ayan, nag-download na siya sa taas. Tagal. Ayan, so downloaded na, i-open nyo lang. Basta huwag kayong mag-edit sa Google Drive talaga kasi makikita lahat yan. Naka-public tong Google Drive link ko. So better to download muna bago kayo mag-edit. Kasi ang dami ko nakikita nung pag-open ko, ang dami nakita na naglagay ng information dito, kaya dinelete ko na. So nag-edit ulit ako. Okay, so same lang din. Ito, nakaiba lang is My C-service na dito sa baba. So sa pinakababa, yung C-service is yung position, kung ano yung position nyo sa previous na company nyo sa vessel nyo. It's either OS kayo or AB, wiper, oiler, 4th engineer, 3rd engineer, 3rd officer, 2nd officer. Tapos name of the vessel, company kung saan company kayo dati. Tapos type of ship, example bar carrier, VLCC, tanker, crude oil. So gross tonnage, lagay yung gross tonnage dito. Kilowatt, lagay yung kilowatt. Date join kung kailan kayo nag-join or kailan kayo sumampa. Date sign off kung kailan kayo bumaba, and reason for sign off. It's either finished contract or pang reason na nag-sign off kayo. And then same lang pa rin dito, tapos signature over printed name. So sa signature over printed name, dapat bold letters lahat, malaki yung mga letters before your signature sa taas ng pangalan nyo. So next is for the application letter naman. So sa application letter, hindi ko pa nalagay dito, pero ilalagay ko dito yung application letter. Pero nakapag-download naman ako. So ito yung magiging application letter for cadets. So this is basically for cadets lang. Sa mga ratings, parang hindi siya applicable dito. Wait lang natin kasi sobrang loading. So ayan, your name, your address, city, zip code, email address, phone number, today's date. Example, Edna Katana, address ko, city, state, zip code, email address, phone number, tsaka date today. Shipping company na pag-a-applyan nyo, tapos HR department, lagyan lang yung HR department. Tapos, company address, kung saan yung address ng company na pag-apply nyo. City, state, zip code ng company na pag-apply nyo. So, ito lang siya, dear ma'am, sir. Ayan, ito yung kabuang message niya. Kung gusto nyong guys, sa shipping company name, kailangan be vigilant kayo. So, pag meron ganito, dapat tanggalin nyo, tapos lagay nyo kung ano yung kailangan nilagay. Example, shipping company name, tapos anong profession nyo dito, saan university o galing, pag may ganyan, so kailangan i-edit nyo. And then, pag may gusto kayong tanggalin dito na word, you can do it free. And then tingnan niyo lang kung may kulang dito, lagyan na lang. Pag may naman sobra,
tanggalin nyo lang. Kayo na yung bahala kung ano yung gusto nyong i-edit. Tapos, warm regards, your name, and then signature sa taas ng pangalan nyo. Same pa rin, dapat all bold letters. And then, that would be all siguro. So, i-download ko ito or i-upload ko ito sa Google Drive ko. And then, makikita nyo dito mismo sa Cadet Essentials sa CV Resume. So, again, dun sa Facebook ko, search nyo dito, Edner. Tapos, hanapin yung page ko. Ito yung page ko, guys. So, profile ko, ayan. Ito yung cover. Tapos, scroll kayo sa baba. Hanapin yung Cadet Essentials. Sa bio ko, yung nakalagay. Tapos, click nyo yan. Pag na-click nyo yan, makita nyo Cadet Essentials 2025. So, hanapin yung CV Resume. Ayan. Click nyo lang yan. Double click. And then, ito na magiging itsura niya. Now, huwag kayong mag-edit dito, guys, ha. You need to download it first. So, paano download? Double click nyo lang yan. Tapos, i-download nyo sa taas. Pag na-download nyo yan, pwede na kayo mag-edit. So, yeah, huwag kayong mag-edit kasi naka-public to. So, I hope that I made everything clear. So, if you have concerns, clarifications, and queries, you can message me sa page ko and I am happy to help you guys. So, that would be all. Thank you so much and have a great day ahead. Ingat!